Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, broadcasting from Baguio City. Ito po dito marinig nyo every Sunday, dito sa GMA Radio DWRA, Barangay LS 92.7, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Of course, ang ating sponsor po ay World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang niyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ibigin natin batiin ang ating mga radio listeners sa Baguio, Benguet, Cordillera Region, Aringay, La Union, of course, Pangasinan area, hanggang po dyan sa Bulinaw, Pangasinan. Magandang umaga po. At sa ating mga regular listeners dyan sa Itugon, Benguet, ang Balawas and Capsula family, and of course dyan sa Rainbow Subdivision, Brother Carlos Garcia, sa Aringay, La Union, kapatid na Fidel Tasio and Brother J. Bangkiray. Kung kayo po ay may mga katanungan sa aking radio broadcast, ang aking pong numbers 059-49329 and 0917-700-3134. And of course, ito po ay na-advance natin sa ating YouTube. Ang ating pong pag-uusapan intended for August 23, 2026 ay pinamagatid kong the local church to engage in business and inquiry. Dapat pang magnegosyo ang iglesia? Ito po ay isang katanungan na ating sasagutin hango po sa ating teksto, Book of Acts chapter 18 verse 1 to 3. Babasahin natin muna sa wikang English and then wikang Filipino. Ganito po ang sinasaad sa Acts chapter 18, verses 1 to 3. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius, the emperor, had ordered all Jews to leave Rome. And because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Acts chapter 18, verses 1 to 3. Sa ating pagbabasa po, sa ating sariling wika, ganito po ang sinasaad. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umilis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudeo sa Roma at ikapagkita sa kanila si Pablo dahil sila'y manggagawa ng tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabahong kasama nila. Yan pong ating pagbabasa sa ating teksto, chapter 18, verse 1 to 3 ng Book of Acts, mga gawa, 18:1 hanggang 13. There is no question if Christians can engage in business. Wala pong problema kung ang isang Kristiyano ay magnegosyo. Si Apostol Pablo po ay, nung kapanahon na niya, gumagawa siya ng mga tulda. He worked with Aquila and Priscilla, mag-asawa pong Hudyo na galing sa Roma, tagagawa ng mga tulda. At si Apostol Pablo doon po sa Corinto, dahil magkapareho sila ng trabaho o negosyo, sumama at nakitira si Apostol Pablo doon sa kanila sa Corinto. Pero ang katanungan po natin mga kaibigan at mga kapatid, ang katanungan po ay, pwede bang magnegosyo ang isang lokal na iglesia? Yan pong katanungan na yan ay sasagutin natin sa ating programa at dito po sa ating YouTube channel, Know Your Bible Program. 4 po na katanungan. Number 1, the concept and meaning of business. Ano pong ibig sabihin ng negosyo? Number 2, did the early church engage in business? Nagnegosyo ba ang mga unang Kristiyano?
Pangatlo, New Testament teachings on engaging in business. Ano po ang itinuturo ng Bagong Tipan or New Testament tungkol sa pagninegosyo ng mga Kristiyano? At panghuli, local churches, real estate properties. Kung ang mga lokal na kongregasyon sa ngayong kapanahonan ay may mga ari-arian katulad ng lupa, katulad ng mga gusali, ano po ang dapat gawin nila sa mga ari-arian na yan? Okay, yan po ang ating mga sasagutin at pag-aaralan dito sa ating discussion, the local church to engage in business and inquiry. Isa pong katanungan. Primero po, let's discuss the concept and meaning of business. Siyempre, para alam natin kung anong ating pinag-uusapan. Well, primero po, wikang English muna, and then we will try to translate this in Filipino. An organized concept of business is an organized economic activity involved in continuous production, buying and selling of goods and services to satisfy human needs and earn a profit. So pag sinasabi natin negosyo, isa pong tuloy-tuloy na mga produkto na ginagawa, nagbebenta, bumibili ng mga ari-arian, mga serbisyo para serbisyuhan ang mga tao at para magkaroon din po sila ng tinatawag nating ganansya or profit. That is the meaning of business. An organized economic activity involved in continuous production, buying and selling of goods and services to satisfy human needs and earn a profit. Now, what are the key features of a business? Ano po yung mga matatawag nating mga importante na parte ng negosyo? There are at least three. Number one, regular dealing. Pag sinabi natin regular dealing, it refers to transaction happening continuously, not just a one-time sale. So, tuloy-tuloy na pagninegosyo, hindi lang minsanan na transaction o gawa. Number two, there should be a profit motive. Bakit ka nagninegosyo? Siyempre para kumita ka. Kumita ka, magkaroon ka ng ganansya. Entities or corporation exist to make more money than they spend helping them survive and grow. So, bakit ka nagninegosyo? Para kumita ka, tuloy-tuloy ang iyong negosyo, para may magagastos ka, at hindi lang may magagastos, may maiipon ka rin, at para patuloy ang iyong pagninegosyo. Yan po ang purpose ng business. There should be a profit motive. Number one, regular dealing. And number three, there is an element of risk. Pag sinabi nating element of risk, talagang ang negosyo, talagang masasabi nating may tinatawag na riesgo. May tinatawag na challenge. Risk is always a chance to lose money through owing to market trends or customer habits. So, may tendency na malugi ang isang negosyo kung baka titingnan natin kung anong nangyayari sa palengke or tinatawag nating market trends and customer habit. Ano yung mga kinakailangan ng mga namimili. So, we have to consider all this. Ulitin ko po, what are the key features of a business? Number one, there should be a regular dealing, there should be profit motive, and there should also be an element of risk. Now, sa ownership, sa pag-aari, mayroon pong tatlong klaseng negosyo na ayon sa pag-aari. Number one, tinatawag natin sa English na sole proprietorship. Ang ibig sabihin, owned and run by one person only. So, kung isang tao lang ang nagpapatuloy sa isang negosyo, ang tawag doon sa English, sole proprietorship. Nag-iisang may-ari. Number two, partnership. Pag sinabi natin partnership, ay kasama ka. It's between one or two or more persons who share rewards and losses. So, pag may partner ka, dalawa o tatlo kayo, kung ano man ang ganansya, magkasama kayo doon. Kung ano man ang lugi, magkasama pa rin kayo doon. And the last part of a business is what you call a corporation. A legal entity owned by shareholders who have limited liability. So, sometimes advantageous po yung corporation kasi marami kayo dito at ang inyong contribution, yung tinatawag ng shares of stock or shareholders, ang iyong kikitain ayon po sa iyong binigay na bahagi or share. So, doon. So, hindi
hindi po talaga malulugi ang corporation at maganda ang pagkakaayos ng corporation sapagkat ang iyong lugi ay ayon sa iyong binigay na contribution. Kung malaki yung contribution mo, malaki rin yung malulugi sa iyo. Pero kung maliit lang ang binigay mong contribution, maliit din ang lugi na mararanasan mo. So yun po yung unang parte ng ating leksyon, the concept and meaning of business. Now let's go to the next question. Did the early church engage in business? Ang una bang mga Kristiyano ay nagnegosyo? Tingnan po natin sa salita ng Panginoon Diyos. Dito po sa Bible, of course, karamihan ng babasahin natin ay galing po sa Book of Acts o Aklat ng mga gawa. The early church engaged in economic and commercial life. So yung mga unang membro ng iglesia doon sa Jerusalem, nagnegosyo po sila. Anong klaseng negosyo? Dito po sa Acts chapter 2 verse 44 to 45, sinasabi doon na marami silang ari-arian at binenta nila yung ari-arian nila at kung napagbilihan, pinaghati-hati nila sa mga kasama nilang mga Kristiyano ayon sa pangangailangan nila. In other words, they sold their property and the Bible says that whatever they had, they do not have it personal. But the Bible says they have all things in common. Ano ibig sabihin? Kung ano yung pag-aari mo, pag-aari ko rin. Ang pag-aari ko, pag-aari mo rin. In other words, walang lamangan. Yun po ginagawa nila. And sometimes the commentators and scholars call this as commonism. Hindi po communism, kundi common. From the word common, communism means ang pag-aari ko, pag-aari mo rin, at pag-aari mo, pag-aari ko rin. So in other words, ginawa nila yon ayon sa Book of Acts, chapter 2, verse 44 and 45. Believers held all possessions in common. Napaliwanag ko pa yun. According to the Book of Acts, chapter 4, verse 34, 32 to 45, ganito rin sinasabi doon. Believers sold their property to help others and made sure that no one was in need. So yung mga kapatiran, binibenta nila yung mga ari-arian nila at ang proceeds o napagbentahan, nibigay nila sa mga apostoles at ang mga apostoles, siya po ang namamahagi para siguraduhin na walang membro ng iglesia o Kristiyano na kukulangin sa kanyang pangangailangan. Yun po ang sinasabi dito sa Acts chapter 4, verse 32 to 45. In fact, there is one person by the name of Barnabas. Barnabas sa Tagalog, binenta niya yung kanyang ari-arian. He sold his property and gave the money to the apostles. So, binenta niya yung kanyang ari-arian at ibinigay sa mga apostoles ayon sa Gawa, Kapitulo 4, talatang 37. And of course, mayroong mag-asawa. Pangalan nila Ananias and Sapphira. Nagbenta rin sila ng ari-arian. Pinalabas nila na nakabenta sila ng ari-arian. Pero hindi nila binigay lahat ang napagbentahan. Itinago nila. At ibinigay, ang gusto lang nila ibigay sa mga apostoles. Subalit, ang kanilang pangako ay ganitong halaga. Halimbawa, 1,000,000. Ang binigay nila kulang sa 1,000,000. So, anong nangyari? Nalaman ito ng mga apostoles sa pamamagitan ng Espiritu Santo at dahil sa kanilang pagsisinungaling, sila po ay namatay. Yan ay mababasa natin sa Gawa, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 4. Pangalan po nila, Ananias at saka si Sapphira. So, primarily, through individual members working in trades, managing household and business, utilizing trade networks to spread the faith. So, nagkaroon po ng mga negosyo, yung mga individual members. So, bawat miyembro. Ang katanungan, ang iglesia ba mismo ang nagnegosyo? Ayan po ang sasagutin natin mamaya. Ito, number 3. Ito na yung sagot. But as a collective institution, yung iglesia mismo, sila ba ay nagnegosyo? Did the church operate and start a business para magkaroon ng mga ganansya o profit? Makikita natin, the church operated on a charitable community funding model rather than as a for-profit business enterprise. Ulitin ko po, anong ginawa ng iglesia?
charitable. In other words, libre. Communal funding. Ang nagbibigay ng pundo, yung mga kasama nilang mga membro ng iglesia, at yun ay ginawa nila para wala pong tinatawag na profit or ganansya, kundi it was a model for no profit business enterprise. So hindi po sila nagnegosyo para kumita, kundi sila ay nagnegosyo, charitable institution, ginagawa nila voluntary contribution, at ang mga makukuha nilang pera ipinamamahagi nila sa mga miyembro na nangangailangan. Ganun po ang ginawa ng unang iglesia doon po sa Jerusalem. That's about 33 to 50 Anno Domini. Now, nabanggit ko kanina po, Aquila and Priscilla, mamaya babanggitin ulit natin. The early church, according to 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, ang unang iglesia, ayon sa 1 Corinto 16, 1 and 2, needed money, but it came from voluntary contributions rather than from business ventures. Ito, nababasa natin sa 1 Corinto Kapitulo 16. Sabi ni Apostol Pablo, pag tuwing araw ng linggo, mag-ipon kayo ng inyong kinita at ibahagi ninyo. Set aside, ipunin ninyo para pagdating ko dyan, hindi na kayo mangungulekta. At sinabi niya ito sa iglesia sa Corinto, at yun din ang ginawa ng iglesia doon sa Macedonia. In other words, voluntary contributions ng mga individual members. Wala pong tinatawag doon na business enterprise ng isang malokal na iglesia. 1 Corinthians 16:1 ito sinasabi ni Apostol Pablo, araw ng linggo or first day of the week, when you gather together, set aside of the things that you have saved and then give it. Ito ay para sa mga banal na naghihirap doon sa Jerusalem. 1 Corinthians 16:1 ito. Secular traits, as I was saying kanina, si Ananias at Sapphira po, ito po yung example ng gumagawa ng tulda kasama si Apostol Pablo at kanilang kinikita, itinutulong po nila sa iglesia. Meron din pong mga negosyante na nagbibiyahe mula Jerusalem papunta sa iba't ibang lugar ng Imperyo Romano o Roman Empire. Pagkatapos sa kanilang paglalako kung ano man ang mga produkto nila, na ipapangaral din nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay actually nangyari about 700, 800 Anno Domini. Nagbibiyahe yung mga Kristiyano mula Jerusalem papunta sa iba-ibang lugar, sa India, sa Egypto at sa iba pang lugar para magnegosyo. Yun po ay pamilya or individual members only of the church. Not mismo ang isang lokal na iglesia na naroon nagninegosyo. Wala pong example na ganon na makikita sa Santa Biblia. Well, the church managed voluntary donations to care for the poor, to the widows, orphans, sick members, rather than investing in commercial markets. So, nag-iipon po sila ng pera, ha? Hindi po para ipasok sa negosyo. Doon sa Santiago 1:27, ano sabi ni Santiago or ni James? Pure religion and undefiled before God is to visit the sick, the fatherless, and the widows in their affliction, and to keep oneself unspotted from this world. So yung dalisay na reliyon, sabi ni Santiago na kapatid ng Panginoon, ay tulungan ang mga may sakit, ang mga mahirap, ang mga byuda, ang mga naulila, at sino pa man. At saan nagagaling yung pera? Yun po ay individual contributions, donation ng mga miyembro ng iglesia. Kung sila man ay may negosyo, doon po kinukuha nila sa kanilang negosyo. Pero yung mismo yung iglesia, hindi po sinasabi ng Biblia na gumawa sila ng parang negosyo. Super mall or something else, no? Wala pong ganon. Meron pong mga mayayamang mga miyembro ng iglesia na tumutulong din sa mga nangangailangan. For example, wealthy converts use their homes for church assemblies and sponsored missionary travels. Ganito po ang pangyayari. May mga mayayamang membro ng iglesia, ginagamit po nila yung kanilang pamamahay
para pagtitipo ng mga miyembro ng iglesia. At the same time, sumusuporta din po sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. At isa sa mga sinuportahan nila dyan ay ang Apostol Pablo. For example, doon sa Gawa, Kapitulo 12, talatang 12, Acts chapter 12, verse 12, ang mga iglesia, mga miyembro ng iglesia ng Panginoon, doon po nagtitipon sa bahay ni Maria. Sinong Maria ito? Well, maraming Maria sa Bible. So sabi ng iba, relative din ito ng mga apostoles. So, bahay po ni Maria, Gawa, Kapitulo 12, talatang 12. Doon po naman sa Gawa 16, Acts chapter 16, verse 15 and verse 40. Gawa Kapitulo 16, talatang 15, talatang 40. Nagtipon din po ang mga miyembro ng iglesia doon sa Macedonia, lalo na sa siyudad ng Pilipos or Philippi. Saan sila nagtipon? Doon po sa bahay ni Lydia. Itong si Lydia po, negosyante, ang binibenta niya mga mamahaling damit. Kumbaga sa ating kapanahon, hindi po RTW talagang mga mamahaling damit. So doon po nagtipon ang iglesia kung saan si Apostol Pablo, si Bernabe at iba pa, si Silas, ay nagtitipon sila doon sa bahay ni Lydia. At itong si Lydia, tumulong din ito sa mga nangangaral ng Ebanghelyo, lalo na si Apostol Pablo. Of course, alam natin itong si Aquila at Priscilla na pumunta ng Corinto, may bahay din pala ito sa Roma. Kaya pinalayas nga sila doon ni Emperador Claudio. At nung bumalik sila sa Roma, ayon sa Roma chapter 16, verse 3 to 5, and 1 Corinthians 16, verse 19, nagkaroon po sila ng pagtitipon doon sa bahay ng mag-asawa na ito, si Aquila at Priscilla. At siyempre, negosyante sila. That means they also help the church, they help the needy Christians, especially ang pangaral ng Ebanghelyo na katulad po ni Apostol Pablo. So yun po ang ating discussion on number 2 subject, did the early church engage in business? Ang sagot po, yes, pero individual Christians. Hindi po yung isang lokal na iglesia nagtayo ng isang korporasyon at nagnegosyo. Yan po yung discussion natin dyan. So wala pong ebidensya na isang lokal na congregation nagtayo ng isang korporasyon at sila po ay nagnegosyo. At mismo ang iglesia ang nagninegosyo. Yan po. Doon sa Acts chapter, binasa natin 16, etc. No? Now, number 3 subject na ating pag-uusapan. New Testament teachings on engaging in business. Meron bang pagtuturo ang bagong tipan o bagong testamento tungkol sa mga Kristiyano na engage in business o nagninegosyo? Tatanungin po natin at sasabihin natin, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5 na parte ng ating leksyon. Number 1, when we talk about New Testament teachings on engaging in business, the first topic that we will be discussing is stewardship and accountability. Ano po ibig sabihin ng stewardship? Stewardship means pagtitiwala o pagkatiwala ng Panginoon sa atin ng mga bagay na actually hindi galing sa atin, kundi galing pa rin sa Panginoon. And accountability means pananagutan. Steward ka, katiwala ka, pero may pananagutan ka. Yun po ang ibig sabihin dito. Well, of course, the most popular subject or example natin dito ay ang parable of the talents o talinhaga tungkol sa mga talento. Talento po nung panahon na yun, tawag nila talents o pera. Gold, silver, and others. Matthew 25, verse 14 to 30, ito po ay patungkol sa talinhaga tungkol sa mga talento. The parable of the talents teaches us that we are accountable for managing and multiplying our resources, our time and skills that God entrusts to us. Ano pong maleksyon natin dito, makukuha ang leksyon sa parable of the talents? Number 1, ang Panginoon Diyos ay nagbigay sa atin ng tinatawag natin, ipinagkatiwala sa atin. Anong pinagkatiwala ng Panginoon Diyos? Our resources, ang ating kayamanan, mga ari-arian, pera, ano pa? Ang ating panahon, at ang ating mga abilidad or what you call in English as skills. So, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng tatlong bagay. Kayamanan,
ang ating panahon o oras at ang ating mga abilidad. Ano po ang dapat nating gawin sa pinagkatiwala ng Diyos na mga bagay niyan? Well, we are supposed to manage. Pag sabi-sabihin, pamahalaan natin. Pamahalaan ng maayos. And of course, multiplying our resources. Paramihin ang ating ari-arian, negosyo, paramihin din ang gamitin yung ating oras. Redeeming the time. Hindi natin pararamin yung ating oras kasi 24 hours lang po tayo. So, limitado yung oras, pero you have to use your time. Usually, sa negosyo, sabi nila, 8 to 10 hours, more or less. Mayroon tayong 8 oras. 8 oras sa pagkain, 8 oras sa pagtulog, 8 oras sa pagninegosyo. Ayan po ay binigay ng Diyos at dapat ay pananugutan natin pagdating ng araw. At kahit today, we're already accountable kung winaldas natin yung resources na binigay ng Panginoon. Siyempre kayo pa lang, may pananagutan na tayo sa ating mga kababayan, sa ating bansa, sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Number 2, aspect of engaging in business na tinatalakay sa Biblia. Planning and prudence. Kailangan po may plano at kailangan gamitin ang ating pag-iisip para magkaroon ng magandang negosyo. Doon po sa Lucas chapter 14 verse 28, Jesus Christ advised His disciples, you have to count the cost before undertaking a major project, highlighting the importance of strategic planning. Ito po ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito po ay tungkol sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Pag ikaw ay nanegosyo, siyempre may plano. Di ba? May plano kung ikaw ay magninegosyo, lalo mo na pag malaking negosyo. At siyempre may strategic planning. In other words, pinaplano lahat. Kung magkano ang budget, kung anong gagawin, kung anong negosyo. Titingnan mo, isusurvey mo yung market mo, anong klaseng mga customer, anong lugar. So yun po pinag-aaralan pag nagtatayo ka ng negosyo. Ganon din po spiritually speaking. Pinag-aaralan mo kung sinong dapat mong turuan, pang-aralan, at iba pang mga bagay. So there is a need for planning and prudence. Pagpaplano at kinakailangan may pag-iisip na ginagamit. Karunungan, wisdom, provision and generosity. Ano pa ibig sabihin ng provision and generosity? Earning a living through honest labor allows us to provide for our families. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagninegosyo? Ito po ay para sa ating pamilya. Of course, sa ating sarili. Sabi ni Apostol Pablo, he who does not work shall not eat. Ang hindi raw nagtatrabaho, huwag pakainin. So in other words, ayaw ng na Apostol Pablo at ayaw ng Panginoon na ang isang tao ay tamad. Because kung tamad daw, sabi ni Apostol Pablo, huwag pakainin. So we work, we engage in business because we want to provide for ourselves and for our families. To have resources to share with those in need. Hindi lamang yon. Kung may sobra, hindi lamang sarili para sa pamilya, para sa atin, para makatulong din sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga kapareho nating Kristiyano. Galatians chapter 6 verse 10, ano sabi ni Apostol Pablo? If you have the opportunity, do good unto all men, especially to them of the household of faith, lalo na sa mga kasama natin sa iglesia. At yan din po sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 28 ni Apostol Pablo. Number 4, ano pa ang kailangan na itinuturo ng Biblia tungkol sa negosyo? There should be honesty or integrity. Honesty means, ibig sabihin, huwag kang mandaya. Maging honest. Maging makatarungan ka. So, deception or unfair dealings are rejected. Honesty in commerce should reflect our Christian character. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 4:11 and 12, be honest in your dealings with your fellow men. Pag nandaya ka, siyempre, kawawa yung ating dinaya, kawawa yung ating sarili, pati yung gobyerno natin, dinadaya natin. Dito po sa Baguio may nangyari, nagbebenta ng karne, pero bulok na pala yung karne. Kaya ang ginawa ng gobyerno, pinasara nila yung pwesto at nagmulta pa. So, ipag ikaw dahil kumita ka nga, pero nandaya ka naman, sino yung mabibigyan ng pinsala? Yung pagbinentahan mo ng hindi magandang produkto. And of course, number 5, when you engage in business as a Christian,
we have to guard against greed. Bantayan natin ang ating sarili na hindi tayo sobrang maging gahaman sa pera. Ano sabi ni Apostol Pablo? The love of money is the root of all evils. Pag sobrang magmamahal mo sa pera, gahaman ka sa pera, sakim ka sa pera, maghahatid po yan sa sabi ni Apostol Pablo ng kapahamakan. Alright. Money is viewed as a tool rather than a master. Ang pera, instrumento lang para gamitin sa negosyo, para pambili ng mga bagay na dapat natin kailangan. Pero it should not be our master. Hindi dapat maging master natin. Hindi dapat maging Panginoon ng pera. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, the love of money is the root of all evils. Ayun, 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ulitin ko po, when we engage in business, ayon sa Biblia, dapat stewardship and accountability. Magkatiwala tayo sa atin ng Panginoon Diyos at maging may pananagutan tayo, kailangan ng pagpaplano, kailangan ng generosity, tumulong sa ibang tao, kailangan din ng honesty o huwag mandaya, and number 5, huwag tayong maging sakim sa pera. Yun po ang mga sinasabi ng Santa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan tungkol sa pagninegosyo. Number 4, and the last question. Local churches, real estate properties. Halimbawa, ang isang lokal na iglesia ay mayaman. Maraming ari-ari, may mga lupa, may mga gusali. Ito marahil ay donation, binigay ng isang mayamang membro ng iglesia, ipinangalan sa iglesia. So in other words, when today, kapanahon na natin, kapag ang isang iglesia ay nagkaroon ng pag-aari, lupa at isang gusali, kailangan po incorporated yung isang iglesia. Ano ibig sabihin ng incorporated? Nakaregister po sa Securities and Exchange Commission at ang pangalan, lokal na iglesia. In other words, Iglesia sa Baguio, the Church of Christ in Baguio City. So yun po yung korporasyon. Mayroong Board of Trustees or Board of Directors. Ayan po. At ang ari-arian, ang building, ang gusali, ang lupa, ay hindi po nakapangalan sa isang tao, kundi nakapangalan sa isang korporasyon. At yan po, ay requirement ng ating batas sa ngayong kapanahonan. Ang question, kung ang isang lokal na iglesia ay may mga ari-arian katulad ng isang lupa, isang gusali, may mga kapilya, may mga building. Marami pong iglesia dito sa Pilipinas na nagkaroon ng mga ganyan. Yan po ay, yung mga iba naman, binili nila sariling pera. Pero nung kapanahonan na yon, 1960s hanggang sa kapanahon na ngayon, mayroon pong mga kapatiran na Amerikano na bumibili ng lupa, papagawa ng mga gusali at iniiwan po sa mga lokal na iglesia na tinatawag nating incorporated or isang korporasyon. And these are titled properties. The local church as corporation is obliged by law to pay the annual taxes for the lot in the building. At ayon po sa batas ng Pilipinas, kapag ikaw ay may gusali, kapag ikaw ay may lupa sa pangalan ng iglesia, babayaran po ng lokal na iglesia ang buwis ng lupa, pati na rin ang buwis ng gusali. Yan po ang batas ng Pilipinas. Taxes usually come from local churches, weekly contribution, and members' monetary donation. So, saan pa nagagaling yung pambayad ng buwis? Well, every Sunday po, mayroong koleksyon, mayroong contribution, voluntary contribution galing sa mga miyembro, sa kanilang trabaho, kanilang negosyo, at yung pinababayad sa mga buwis ng lupa at ng mga gusali, pati na rin kuminsan ang mga sweldo ng mga nangangaral ng iglesia. But what about old and dilapidated houses and buildings owned by the local church? How would they repair and upgrade them when the local church does not have enough funds? The local church can sell the properties and use the money for utilities and benevolence. Ang tanong po, mga kaibigan at mga kapatid, lalo sa mga kasama natin sa iglesia, kung ang isang lokal na iglesia ay may mga gusali na luma na at malapit ng bumagsak o magiba, ano po ang gagawin ng isang lokal na iglesia? Kung sila ay may pera, siyempre papagawa nila, pagagandahin nila. Pero kung sila po ay walang sapat na pera, ano po ang alternatibo o dapat nilang gawin? Well, the best way is sell the property and the money that will be used or will be gained,
Yun po ang pangtulong nila sa maintenance ng iba-ibang ari-arian, lupa o kundi man pangsweldo o pagtulong sa kapwa-tao. Sapagkat yan po ang ginawa ng mga unang miyembro ng lokal na iglesia. Hindi po sila nagnegosyo. Kundi kung mayroon man silang ari-arian na personal, binenta nila yun at itinulong nila sa iglesia. Dapat yun po ang maging pattern sa ating kapanahunan. Ang tanong, pwede bang paupahan ang mga gusali, ang mga lupa ng isang lokal na iglesia? Yun po ang magandang katanungan. This is a controversial question, as many believe that the local church cannot and should not engage in business daw. Kung nagbabayad ka ng buwis sa iyong lupa at sa iyong gusali, pagkatapos nagbabayad ka ng renta ng bayad sa tubig, sa kuryente, nagbabayad ka ng actually indirectly parang engage in business na rin ang iglesia, pero hindi nga siya gumagawa para magkaroon ng profit o ganansya. Yun po ang diferensya. So, questionable po yan. To date, this is still an unresolved problem or issue among churches of Christ in the Philippines and perhaps in other countries. So ito po, problema pa rin. Hanggang sa ngayon ng mga lokal na iglesia na mayroong ari-arian, may lupa, may gusali, especially gusali na kailangan ng ma-repair, pero wala silang pambayad. Anong gagawin? Marami pong suggestions. Pero, church leaders, brothers and sisters, as we are about to conclude our lesson, need godly wisdom and resolving this question up to the present. So hanggang sa ngayong kapanahunan, kailangan po ng tamang pag-iisip. We need wisdom, guidance from the Lord para ma-resolve natin yung issue kung anong gagawin sa mga lupa, sa mga gusali na pag-aari ng lokal na iglesia na wala naman silang pera na pagandahin ang mga gusali na yan. Ano ang solusyon? Kayo po ay hinihintay natin kung ano ang magiging solusyon ninyo sa every local church in the whole Philippines and even in the whole world. Yan po ang ating leksyon sa umagang ito. Sa pagtatapos po mga kaibigan at mga kapatid, ating pong isummarize yung ating pinag-aaralan. We discuss the local church to engage in business and inquiry or question mark. Pinag-aaralan po natin yung concept and meaning of business. We also discuss the early church engaging in business, individuals, not as a local congregation or as a corporation. Number 3, pinag-aralan po natin ang mga pagtuturo ng Biblia tungkol sa pagninegosyo ng mga Kristiyano. And the last question that we have discussed, kung may mga ari-arian ang mga lokal na iglesia, katulad ng lupa, katulad ng mga gusali, ano po ang pinakamaganda para ma-improve, mapaganda ang mga gusali na yan? So ang kasagutan nasa mga lokal na iglesia na miyembro, mga elders, diakono, or leaders of the church, kung anong dapat gawin. And as we solve that, we have to have knowledge and wisdom from our Lord. Sabi ni Santiago in James chapter 1 verse 3, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, who gives us liberally without complaint. Yan po ang ating lesson. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid. The Lord's brother wrote, if any one of you lack wisdom, yun po sinabi ko kanina, James 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach or complaint, and it will be given him. So, manalangin po tayo sa Panginoon. Let us pray that an issue like this can be truly resolved with God's guidance to every local church. So, kinakailangan po natin ng wisdom. Sapagkat hindi lang po problema ng isang lokal na iglesia ito. It is a local problem of every local congregation in the whole Philippines and even in the whole world. Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of you. Kung saan nagtitipon ng isa, dalawa o tatlo, sa pangalan ko, naroon ako sa gitna ninyo. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. And invitation to gain wisdom and spiritual salvation as a member of the church. Kung hindi ka pa miyembro ng iglesia, we are encouraging you to become a member of the Lord's Church here in Baguio and other places. Number 1, you have to believe in Jesus. Believe and be baptized to be saved. Mark 16:16, sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive
the gift of the Holy Spirit. And when will you do that? Sabi ni Apostle Pablo, now is the time. Now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And finally, Jesus Christ said, Jesus Christ is inviting us, you, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Our Lord God in heaven, we thank you for the privilege of preaching thy word through the radio and through YouTube. Thank you po sa aming mga sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang mga kapatiran na tumutulong po sa ating evangelism sa radio at saka sa YouTube, and of course in other places, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga. Mga kapatiran dyan sa Ontario, Canada, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco, kapatid na Dina and Sister Brother June, kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel ng Lingayen, kapatid na Jonathan and Annalyn Ramos dyan pa rin sa Lingayen, kapatid na Hilda and Sister Juanita Manuel dyan pa rin sa Lingayen, kapatid na June, Sister Tess Abaya dyan sa Kabanatuan, kapatid na Nards and Bibing Tuanyo sa Dao Capiz, kapatiran dyan sa Lopez, Quezon Province, Dean Emerson and Brother Virgilio Marfil, kapatiran dyan sa Anda, Pangasinan, Christopher Olisco and Christopher Ducusen, Brother Al Cacho, and of course, mga kapatiran po sa iba-ibang lugar, maraming salamat and God bless us all. Lord, please cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.